Welcome sa Tommy's Vlog. And for today's video, ang i-change oil naman natin ngayon ay Toyota Camry. Kung di ako nagkakamali, nasa 2020 ang model ng Camry na to. Kaparehas lang nito yung Camry na hybrid. Yun nga lang, mas modelo yun. Ito, ang engine niya ay pure gasoline. Pero may isang klase ng Camry, magkamukha sila ng makina. Yun nga lang ay hybrid. Yun, half-half. Pagbababa sa 80 km per hour ang takbo niya, electrical lang ginagamit yung power. Pero pag 80 km pataas, yun, gasoline engine ang kanyang ginagamit. Pagkakaalam ko, meron ulit lalabas na hybrid 2025 model or 2024 model yata. Luxurious car na siya ngayon. Maganda, nakita ko lang sa internet. Anyways, balik tayo dito sa Camry na ginagawa natin. Dito sa Middle East, isa tong Camry sa mga pinakamaraming sasakyan or sasabihin kong pinakamadalas na nagagawa namin. Kasi nga, tulad din sa Pilipinas, madali lang hanapin yung mga pyesa niya pag nasiraan. Hindi siya katulad ng ibang sasakyan. Amerika, Ford, Volkswagen, Mercedes. Yan, mahirap hanapan ng pyesa yan pag nasiraan. Pero itong Camry na to, madali lang hanapan. Yun nga lang, medyo mahal. Pero yun din naman, matibay at tumatagal talaga. Andito naman tayo ngayon sa may makina. So nakikita nyo naman, chinecheck ng kasama ko dyan yung air filter nya. Kasama na rin kasi yan sa package. Check ng air filter, cabin, top up yung radiator kung gusto nya, brake fluid, windshield water, tire pressure. Kasama pa nga dyan ng window cleaning at vacuum eh. Pero ang pinaka-priority talaga dyan na yung mapalitan yung kanyang langis. At dito nga, ang choice ng customer ay Toyota 2050. Marami rin palang iba't ibang klase ng langis. Meron synthetic, meron din synthetic blend, 5W20, 5W30, 10W40, 1030, 2050, 1540, 020. Ano pa ba? Hindi ko alam kung nabanggit ko na lahat, pero madaming klase ng langis. Yung mga binanggit ko palang number ng langis, yun yung kanilang viscosity. Hindi kasi minsan parehas yung sasakyan, parehas na rin yung langis. Tulad yan si Toyota. Habang lumulumas si Toyota, or sabihin ko ng kahit na anong sasakyan, ay dapat nagiging heavy na rin yung langis niya. Kasi pag luma na yung makina, karaniwan dyan, kumakain na siya ng langis. Kaya pag luma yung sasakyan, mas advisable, na-advise namin sa mga customer, mag 2050 sila. Pero choice pa rin naman ni customer yun. Minsan daw kasi, pag malapot yung langis, hindi rin ganun kaganda yung takbo ng makina. Siyempre, kami ng mga lube technician, nag-a-advise lang kay customer. Yun ang trabaho namin Kung may mga kailangan palitan, or kung may tagas ba yung makina niya, di ba? Kumbaga, lahat ng makita namin na kondisyon ng sasakyan niya, sinasabi namin. Siyempre, para makapagbenta na rin kami ng items. Tulad nun, kanina, air filter, di ba? Pero sa ulit-tuloy, si customer pa rin nang magdi-decide. Ngayon, kung ayaw niya, recommend na lang for next service, diba? Ayaw niyang palitan Minsan kasi may customer na kahit sira-sira na, ayaw pa rin palitan. Kumbaga hanggat hindi nawawasak, pwede pa. Hanggat umaandar pa yung sasakyan nila, pwede pa. Kaya pag nasira talaga sirang-sira. At dito nga maglalagay na ako ng langis. So bali ang langis niya ay 4 at kalahati. Sa paglalagay pala ng langis, di bali ng kulang ng konti kesa sobra. Pag sobra kasi yung langis, mahirap tumakbo yung sasakyan. Parang tao din, tumatakbo ka sa tubig. At doon na nagsisimulang magkatagas ang makina. Para mas accurate nga, kumuha ako ng isang empty bottle at doon ko sinukat yung kalahati. Yung lata kasi ng Toyota walang gauge, kaya hindi ko makita kung nasa kalahati na siya or sobra na siya sa kalahati. Pagkatapos pinay-start ko na kay customer yung sasakyan. At syempre sinilip ko sa ilalim kung may tagas. Nung nakita kong wala, binalik ko na yung kanyang cover. O diba, safety first tayo, mahirap umalis yung sasakyan na may tagas. Minsan kasi pag di mo nalagay ng maayos yung oil filter o kay drain plug, dun tatagas yung kanyang langis. At tayo nating mangyari yon. At dito nga sinukat ko na yung langis niya. Okay naman yung level ng langis niya, kulang lang ng konti. Sa ganyang klaseng langis kasi na 2050, hindi mo basta-basta makikita. Dahil hindi basta-basta bababa yung langis na ganyan. Kumbaga, yung ibang langis nasa ibang parte pa ng makina. Yung iba nasa bahay na nagpapahinga. Ibang langis naman nagtatrabaho pa. At yan na nga natatapos ang pag-change oil natin. Peace yo!